Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Energy na gawing simple at pabilisin ang requirements para sa mga benepisyaryo ng fuel subsidy. Ayon kay DOE Secretary Rafael Otilia, mula sa dating 3 buwan, gagawin na lang 1 buwan ang trigger period para sa pagbibigay ng fuel subsidy program. Nitong Setyembre, nasa 3 bilyong piso ang inilaan na pondo ng gobyerno sa fuel subsidy program upang matulungan ang mga nasa pampublikong transportasyon. Mahigit 100 Pilipino pa sa Israel ang humiling na makauwi sa Pilipinas. Ayon sa Department of Migrant Workers Officer in Charge, Hans Leo Kakdak, pinoproseso na nila ngayon ang mga dokumento ng naturang Pinoy o naturang mga Pinoy. Nais na magmatiyak ni Kakdak na maayos ang paghihiwalay ng mga overseas Filipino workers sa kanilang mga employer para maiwasan ang pag-abandona sa trabaho. Mababatid na dumating kahapon sa Pilipinas ang ikatlong batch ng mga OFW na na-repatriate mula sa Israel. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Julius Pacot. Mayong adlaw, nanawagan ang Peace and Public Safety Office sa Dakbayan sa Davao nga likayan ang ginahimo nga prank calls sa City 911. Kung asa mamahimo na nilang makuha ang impormasyon sa mga naga-prank call subay sa SIM Registration Act. Sumala pa sa chairperson sa Peace and Public Safety sa 28th Davao City Council nga si Councilor Luna Maria Acosta, anaa sa ilang plano nga magbutang og multa sa mga individual nga ilang madakpan nga naga-prank call sa 911 hotline. Nagpahinumdum usab ang mga konsehal sa mga ginikanan nga tugutan lamang nga mutawag ilang mga anak sa maong hotline kung anaa lamay emerhensiya nga sitwasyon og likayan nga mutawag kung dili kinahanglan. Musugot na ang mga bata magsigilag dial kay basig ma-block inyong number no nya kung kanus sa kinahanglan ninyo actual emergency response dili na noon mo katawag sa 911 kay gi-block na mo kay 5 times or more na nanawag inyong anak tapos prank di ito. So sayang kaayo. Samtang malampuson ang pagpahigay og Coffee Fiesta 2023 sa probinsya sa Davao del Sur, ding gitambungan sa mga coffee processors, kooperatiba, asosasyon, mga coffee shop o pop-up coffee cart owners, barista ug mga coffee lovers ang mga aktibidad nga gipahigayon sa usa ka mall diha sa Digos City niadtong Oktubre 19 hangtod 21 ning tuiga. Gipangunahan kini sa Department of Trade and Industry kon DTI Davao del Sur sa pakig-alayon sa Davao del Sur Coffee Council, Davao del Sur State College, Provincial Government sa Davao del Sur, uban pang government o non-government organization. Tumong sa Coffee Fiesta 2023 nga ma-highlight ang kaabunda ug ang kalami sa kape gikan sa coffee beans nga ginatanom o ginaamuma diha sa mga coffee farmer sa mga probinsya. Paagi usab ang mga aktibidad aron madasig ang mga naglangkob sa coffee industry sa pag-produce og world-class nga kape nga pwede pang pamaligya sa lokal ug international market. Atol sa tulo ka adlaw nga Coffee Fiesta ang trade fair, coffee brewing og coffee og latte art competition og mga learning sessions din hisgutan ang paagi sa pagpalambo pa sa industriya sa kape sa probinsya sa Davao del Sur. Thank you very much for your participation. Congratulations. Thank you to our stakeholders, baristas, brewers, farmers, and of course ang atong mga traders. And of course guys, we should be able to mark our product properly because Davao del Sur coffee is one that we should be proud of. Og mga katong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao, ako si Julius Pacot. Mayong adlaw. Daghang salamat Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.